Yeah, I want the light. Bakit po? Dumidilim tayo. Oo, dumidilim tayo. Hindi, tulad na sinabi ko kanina, di ba? We haven't really had the chance to talk. It's been us listening to people, paying tribute to Abed. Now, since we have a chance to be here as family, tayo naman. Di ba? Baka bukas wala tayong chance. And it's been a fun 5 nights. Fun in the sense that, you know, as family has been here. So just wanna thank everyone, lahat, yung mga nag-leave. Si Lance, I think, took a leave until tomorrow. Di ba? People that are, you know, they forced themselves to be absent. Si Nala, nagtyaga galing sa Benda today just to be here. Lahat tayo, we wanted to be here. And just want to thank you, acknowledge everyone. And let's start with who? With John? You're the last? So makikisuyo ako, if you're up here, you limit it to one instance about Nino or about Abel. No need to expound, no? 1 minute will do. Something funny that you remember. Yeah, tulad nung naupuan ni Menchi yung kamay ni Waki. Diba yung mga ganong instance. Diba? Ako, you know, it's been a very good last year with me and Abed. Ang tagal namin magkapatid. But we don't embrace each other. But itong last years, every time we see each other, we would embrace. And it started there at the beach. We were walking together dun sa beach. And kahit na gusto ko sabi, ang bagal mo naman maglakad. But yung walk namin yan was something that I would remember. Oh, I will remember. And every time we'll see each other after that, nakahap na yan. Yeah. And di naman kami phone pal. Pero ngayon, we'd call each other like twice a week. Yeah, so... Sabi mo, masaya lang. But because, ulit ito, but because of what I heard about Abel, it's time for him to go. Sabi ni Lord, you're in a better place. And that makes it easy to accept. And one day, we know, we'll be together again. Because we're going home too. We're going home where Abed is. And just want to thank him. Kasi itong last few years, ang effort niyo lang is to bring us together. It doesn't matter if he spends for dinner, but he will bring us together. And that I appreciate about Abed. But you're in a good place. And say hi for me to Daddy. Thank you for everything. Oh, who's next? Siyempre, si Lisa sunod. Tapos si Joshua. Come on. Wala nang pass. We don't have time. Come on. Si Abed sunod sa akin. Sunod. Mami, may sumunod pa bang kapatid ako? Si Kuya Abed. Kwento ko lang. Nung bata kasi, hirap kayang lumaki ng dalawa yung kuya. Tatlo! Ayaw pa, dumagdag pa yung isa. Tapos imagine, ma-explain ko lang, si Kuya Alan kasi yung tipo ng kuya na mahigpit. Sobrang mahigpit. Si Kuya Jojo din, mahigpit. Si Kuya Abed, kakampi ko yan. Sobrang bait niyan. Tsaka, di ba? Nung nag-asawa na yan si Kuya Alan, gumaan ang buhay ko. Kasi, thank you, Ate Angie, thank you. Kasi, Kuya, pupunta lang ako sa sige, gano'n, wala siyang,
wala siyang reklamo or basta uwi ka maaga. Ganun lang lagi. Hindi siya yung masyadong mahigpit. Sa kabag na na. Sa kapitbahay lang naman eh. Kasi itong mga to, bawal ako kahit saan eh. Tapos naalala ko yung gardening sessions namin dati. Maliit pa ako, grade 5 pa lang ata ako. Mahilig kasi si kuya ko, homebody siya. Hindi siya mabarkada. Tapos mahilig siyang maglinis. Pag wala kami katulong, siya yung nagluluto sa bahay. Siya yung naglilinis ng mga kwarto, nagwawalis sa labas. Di mama? Tapos masipag talaga yan. Basta siya yung nag-aalaga sa amin. Ako wala talaga akong alam. Nakahilata lang talaga ako sa maghugas ka ng pinggan. Kung nga kadiri, maghugas ng pinggan. O siya din maghuhugas ng pinggan. Yan ang ugali niya. Tsaka nag-gardening kami. Dati wala pa sila Tito Chris Murillo sa tabi namin. Bakante yun. Nagtatanim kami ng mais. Tapos nung nag-harvest kami, hindi namin alam na one time lang pala yun. So, kailangan lilinisin mo yung mga damo-damo na, di ba, may nag-harvestan. Pero at least may na-harvest kami. Tapos nagtanim siya ng banana, nagtanim siya ng papaya. Ako, assistant lang niya ako. Hindi talaga ako yung nagtatanim. Parang alalay lang niya ako. Tapos, basta yun, humali si kuya. Tapos nung nag-asawa na siya, nagsama pa rin kami sa house kasi doon siya tumira kila mami. Tapos alala ko may kotse siya kasi yung Mazda. Doon ako natutong mag-drive. Kasi I think pumunta kayong Villa Escudero. Yung maalala. Tapos sa Holy Week kami dalawa ni Otep na iwan. Sabi ko, Kuya, pera mo ka ng kotse. Ayun. Tinuruan ako ni Otep mag-drive. Doon sa Mazda niya! Tapos, basta ang dali-dali ko sa kanya pagkahiraman ko ng sasakyan, hiraman ko ng pera, hiraman ko ng hihingan ko ng pagkain, lahat. Tsaka yung memory ko sa kanya nitong huli na kasi minsan hindi kami nagsasama-sama magkakapatid. Minsan meron ding mga hindi pagkakaintindihan. Minsan hindi nadadalo si Mami. Meron palang ganun. Siya yung unang-unang nagagalit. Ano ba kayo, nakaka-high blood siya pag si Mami na yung hindi nyo man lang madalo si Mami, hindi nyo man lang mapuntahan si Mami. Laging siya yung sunduin mo si Mami. Kaya, saan na naman kayo, iniwan nyo si Mami, laging ganon. Tapos pag yung effort niya, ito sinabi ni Kuya, yung effort niya to keep us together nitong mga huling years niya. Kasi nga late, hindi kami nagkikita. Minsan napikon yan naalala niyo ba guys dyan sa GC? Parang nag-effort ako pumunta, nagluto, walang pumunta. Parang ganon. Ganon niya gusto kaming makasama na hindi namin yun masyadong na-treasure. Hindi ko naman sinasabi hindi na-treasure. Parang na-taken for granted namin nung time na yun na kung paano niya kami gustong makasama. Kaya nitong huling taon, talagang ako na mismo nag-aya sa kanya. Minsan pag Sunday, sabi namin ni Otep, magsama-sama tayo, kahit KKB na lang. Kasi nalilibre siya parati. Nahihiya na kami. Nahihiya na akong magpalibre sa kanya. Si Ate John, nahihiya na akong magpalibre sa kanya. Kaya sabi ko, sige kuya, kahit KKB na lang, basta lang magkita-kita tayo. Or sa bahay na lang tayo mag-dinner or ganon. Ay, lately, yung ginagawa namin. Pero nakita ko yung effort niya na talagang pagsamasamahin yung pamilya namin, especially kay Mami. Tapos binili niya sa akin si Mami nung bago siya ma-opera. Kasi pumunta kami bago siya mag-check-in sa ospital. Ang sabi niya sa akin, sunduin mo si Mami araw-araw, sabi niya. Kasi baka daw mag-isip. Siya pa din iniisip niya, si Mami pa din. Kaya yun, sinusundo ko. Eto naman mas sumama sa akin Kasi iniisip niya yung baby boy niya. Kaya yan, nagpapasalamat ako sa'yo kuya kasi hindi mo kami, lalo na hindi mo kami pinabayaan. Ang dami mo natulong sa akin. Hindi ko na may isa-isa pero hindi ko nang
maalalim. Pero simula pa nung asawa ko, ikaw talaga yung sorry. Basta thank you, kuya. Hindi ko maisip na wala ka na. Kasi hindi na same yung kalantas. Pagpupunta namin doon, ikaw ay lagi sumasalubong sa amin ng mga bata kahit kami-kami na hinintay mo kami para lang hinintay mo minsan sabi ko, 11 o'clock na kuya, gising ka pa ba? Oo, daan kayo dito kasi gusto mo kami makasama. Salamat sa pag-alaga kay Mami. Sorry, Emma. Thank you. Love you, kuya. Ang galing yung picture na yun. Kompleto kami. Pengi ako. Yung birthday ni Lola. Ha? So, siyempre, sunod-sunod to eh. So, Joshua, wala tayong choice. Ako talaga nung siya. Kasi naalala ko si Gabit eh. Yung picture na yun. Dito. Dahil mong kwento ah. Yung kwento ah. Hindi yung picture kasi nagapagpag ko si Kuya Abit eh. Nagapagpag nung umiihi ako. Nagapagpag? Dahil mo na nagkukwento. Hanggang ngayon, hindi ka marunong umihi mag-isa. Kaya kuya may backup issue. Sabi ko, sisiguraduhin ko, kaya ko na magsalita sa harap eh. Sa dami na nagsalita kay Kuya, minsan hindi mo kilala talaga isang tao kahit kapatid mo. No? Hindi ko alam kung naiinis pa rin ba ako. Kasi matindirinis ko kay Kuya eh. Pero sa dami na nagsalita, 80% attested ko how good Kuya is. But, pwede ko ba marinig sa inyo yung salitang replicate? Please? Sige, para rin mapuwitirin ako. Pwede ko bang marinig ulit yung salitang replicate? Hindi ko na alam kung anong mabuting pwedeng kong gawin na makukuha ng bawat isa from Kuya. But one thing is for sure, I wanna make sure, Kuya, gagawin ko lahat yung mga kabutihang ginagawa ko sa mga tao. Nag-aaway kasi kami, kasi I was focused on myself. Kuya, so selfless. I seen the worst. Bunso eh. I'm part of the family na nadama ko lahat ng hirap. Growing up, gusto ko lang patunayan sa pamilya na kaya ko rin. I grew up weak. Nag-clear na lahat internally. So I want to paligpasin yung time na to. Yes, I'm late. Pero kahit ganun pamahan, Kuya,
magiging accountability ko, na lahat ng goodness ni Kuya, I'll continue it. I don't know with you, but the word I'm trying to say earlier is replicate. Sana ma-replicate din natin kabutihan ginawa ni Kuya Abet, ni Doc Abet, or kung sino man siya sa inyo. I'm sorry also eh. Kasi disiplinaryo eh. Oo eh, parang kapaligtaran ni ate. Parang Hindi mo naabutan yun eh. minsan hinahanap ko yung friendship. Kasi minsan may barrier yung siblings relationship eh. Kagaya nun, di ba hindi naman natin nakita yun kay Kuya. And you can only see that and hear that from other people. And it touches my heart. And thank you sa panahon na wala. Si Kuya sorry Kuya. I have my own story with Kuya, but Kuya Abet is siya ang unang-unang pwede kong lapitan financially na hindi naman malaki, but yung pinaka-easiest way Yung mabilis. na mabilis. Walang tanong. Kasi nubos na nga yung laman ng wallet niya. O yan na yan na. Kasi, just to be fair with my siblings, tinuruan kasi ako na hindi hinihingi lahat ng bagay. Kaya nag-solicit ka na lang eh. Hindi ako nagsisisi na kumain tayo last, Kuya. It's hard for me because, you know, dami kong dala eh. Pero that's the only thing that I'm very, very happy. Taking you out on last January 10, 2026, before you undergo your surgery. Kumain po kasi kami nun eh. Nag-uusap kami magkasawa na hindi siya nag-iisip ka ng negative. But that's the least I can do na maibalik ko din yung mga kabutihan na gawa ni Kuya sa I think yun lang, and thank you very much, Kuya. Dati yung time ko. Pero Inuman niya, inuman niya. mga 20 years may kita. So, deserve it. Deserve it. But for everybody's understanding, I left the house very early. Kaya sila na lang naiwan yan. After you, meron kaming ampon sa bahay. Ito yung katabi ni Abet kasi ito yung pwesto ko eh. Ito yung dalawang nakahalang na ganyan. So si Jojo to, si Abet to. Nasa sofa din. Yeah. So, Ikaw ako yun. silang dalawa yung ano. So I'd like to call on Jojo here, please. Ay. Pagkatapos ko ng umiyak class. Huwag mo na kwento yung mga chicks niya. Hindi ako kasali doon, marami ka kumalis. Hindi, kasama ka rin. Ikaw promotor eh. Anyway, doon sa mga hindi nakakala. Pinsan ako ni Ate Nelly, pero magkasingidad kami ni Ate. And then I stayed with them since 1988 hanggang 1992. Kasi nag-aral ako dito, so I stayed in their house. Halos magkasing age kami. In fact, sabay kami nag-entrance sa CU. Oh? Pareho kami pumasa, pero I went to Mapua. Kasi gusto ng daddy ko mag-engineer ako eh. Kaso, hindi ko type eh. Anyway, talagang sabay kami nag-college. Sabay kami natutulog sa isang kwarto, sabay kami nag-aaral. Si Abet sobrang tiyaga mag-aaral niyan. Siyempre, Mapua ako, nagda-drafting. Kung hindi kayo familiar sa Mapua, yung mga engineering, yung mga reports namin, engineering lettering yan, hindi pwedeng type. Sinusulat namin. Siya nag-memorize, ako nag-drawing.
minsan si Joshua pakalat-kalat, yung ginagawa ko, ginugulo ako. Kasi sinasabi ni Ate Nelly, pinaiyak ako, totoo yun. Kasi isasabit ko yung ginawa ko that day. Nang gulo, nasira. Kaya ko naihian eh. Hindi, magulo talaga eh. Trip na trip niya yung guluhin ako pagka may ginagawa ako eh. But anyway, pati ROTC, nagsishare kami ng uniform. Pinapalitan lang namin yung patch. Yung didikit, velcro. Kasi menos kaming dalawa eh. Yung pangtaas namin, isa lang. Pero yung pang-ibaba, magkaiba. Yung, kasi di ba may t-shirt ka naman. So, napalitan lang namin yung patch noon. Ano ata ako, Sunday ako, Saturday siya eh. Kaya marami talaga kami pinagsamahan niya, pati sa better sabihin ko na. Pati sa panliligaw, magkasama kami ng kapitbahay niya. Magkapatid. Tamad nyo kasi, yung tulo sa tapat. Magkapatid. Wala na akong ganung budget eh. Hindi, tapat lang. Ano ba yan? Eh, sa'yo kami natuto eh. Ako malayo. Doon lang din. Si Menchi, nandun lang din sa kabilang bahay. Kayo nagsimula ng gaya lang Russell Boys nga kayo. Oo, di ba? But anyway, ito, si Abe talagang sa pag-aaral niya talaga nakapokus niya. Talagang sunog kilay. Ako naman medyo konti-konti nagbubulakbol. Sa awa ng Diyos nakatapos din. Pero never ko nakitang nagalit siya Abe. Yung 4 years na pinagsamahan namin. Kung galit yan, hindi lang yan kikibo. Tahimik. Gaganon-ganon lang yan. Pero hindi mo na nagagalit. Parang wala lang sa kanya. Ang lagi na away niya si Joshua pag malikot eh. May sigawan. May dala-dalang yung pangkamot ng daddy mo na ganun sa likod. Dala-dala niya yun eh. Yun lang nakikita ko time na nagagalit siya. Tsaka yan ang cook namin. Pagka may gusto yan kainin, magluluto yan. Tsaka meron kami pinagsasamahan yan. Pareho kami naglalaba, sabay kami naglalaba. Kami tagalaba. Alam mo yan? Kami naglalaba, yung di ba? Bumili dati mo ng washing machine. Simple washing machine lang. Kaming dalawa naglalagay ng tapos pinipigan. Oo nga, wala ko. Kasabay kami ni Abet na naglalaba. Wala ka na. Sa amin si Ray yata. Si Ray. Hindi, kami lang dalawa ni Abet. Nagugulanan pa kami kung sino ang pipiga eh. Sino ang pinakamahirap na part yung pagpipiga eh. Wala ba? Wala ba spinner? Wala ba spinner? Walang nun eh, walang spinner eh. Yung simple washing machine lang. Pagka di bababad, sasalang mo. Oh, Joy, ikaw na magpiga. Di ba si Piling ang kasama? Hindi na nga, si Piling nga nagluluto, kami naghuhugas. Dance na ano ka ba? Kaya marami kami pinagsamahan dito sa bahay. Piling daw ina. Pati sa luto, magkasama kami eh. Kasi pagka nagpapadala yung father ko ng bangus, ng kukunin ko sa airport, siya naman na maglilinis. Tapos magkano na yan, magluluto na yan. Yung tahong, yung tahong, tapos lalagyan ng garlic saka butter. Oo, yan. Oo, favorite niya. Favorite niya yun eh. Kaya halos yung 4 years na yun, naging close kami kasi marami kaming pinagsasama ang gawaing bahay. Kami naman ni Alan, pagdating sa kotse, yan. Saka sa babae. Nabuta mo ba yung TV pin-blower? Ha? Nabuta mo ba yung TV na pin-blower? Gulay-gula. Oo! Ito yung na-TV nyo nung dumating ako eh. Yung binibigay niyo kay Mumbai? O tapos sa basketball, yan. Yan daw kami magkasama. Sa ibang si Abet na kasama. Pero sa 4 na taon na pinagsama namin, never ko nakitang magalit talaga siya. Parang hindi ko malalag na gano'n. So, Bet, thank you.
Tsaka yung mga anak ko, siya ang dentista. Dumadayo pa sila sa Metropolis. Hindi naniningil. Thank you, ha. Anyway, thank you. Thank you. So, si Joe actually, kung maraming nagtanong sino si Piling. Si Piling kasi, actually, ano yan, tumawid yan sa dalawang generation. Nauna kay Abet, sumunod kay Lisa. Kasi noon, yung mga, hindi kasi sila kumakain masyado ng baka. So si Piling, what she would do is ngunguyain niya muna yung baka. Tapos sa kanya ibibigay kay Abet o kaya kay Lisa para sa kanila kakainin. So that's what Piling does, no? So mahal na mahal nila si Piling kasi biro mo, ang hirap nung ginagawa ni Piling, ngunguyain niya ng todo yun. Umabot pa kayo, Otep! Eh, pustiso yun. Pustiso yun. So, hirap na hirap yun. Ba't tinawin? Si Joshua din. Si Abet lang ang kakain ng tuyo na isasawsaw muna sa ketchup bago isasawsaw sa suka. Lumaki kami dalawa na puro ketchup eh, pero nung huli nakita ko meron na siyang hipon, sasawsaw mo sa ketchup, sasawsaw mo pa sa suka. So medyo nalihis ng konti yung ano niya eh. But that's how he is. Pero walang ibang kinakain niya kundi hindi kumakain ng gulay, hindi kumakain ng picture lang din kinakain niya, picture lang din. So that's Abet. So before we go to the family of Abet, baka lang may sasabihin yung aking blondie na nanay. Mami, may sasabihin. Wow! Ang galing ng lola nyo. Half Pinay, half corn. Hindi lagot ka na. Lagot ka! Gamitin mo yung mic. Oo, ayoko magsalita eh. Si ate. Kasi Beba sa naman. hindi ako pwede sa mga anak ko. Testimony sa papa. Dahil isang taon niyan si Abet, blue baby. Pag iyak yan, puro yan blue yan. Natutulog ako sa gabi, pinagmamasan ko, hindi na natutulog. Tingnan ko yan, baka maputol yung hininga. Iniwasan ko na umiyak. Kasi blue baby nga. Tapos ang sabi ng doktor, laman ibig ng ano yan, ng ospital. Sabi ng doktor, for 1 year, hindi natin pwedeng operahan. Antay tayo na 1 taon. Pag na-reach niya yung 1 year, hindi nagsara yung puso niya. Operahan natin. Katakot-takot na ano ko sa Diyos. Diyos ko, bigay mo na sa akin. Ayoko na, ibigay mo na sa akin. Talagang tuluyan mo na ibigay. Nagsara ang puso. After 1 year. Bumukas uli kay Joanne. Pagkatapos, sabi sa akin ng asawa ko, hindi siya operahan. Lord, binigay mo na sa akin yan. Huwag mo nang bawiin. Kaya sobra akong natouch niyan sa batang yan. Kung pagdating ko gano'n. Naintindihan ko na ngayon. Kaya parang... Gets na namin. Wala. Sabi ko, baka magagalit yung mga anak ko, pero alam ko yung story ng Abit eh. Hindi ko mabitawan. Hanggang sa naging ganun sa akin. Ganun na, binigay ni Lord. Kaso, 54
binawi niya rin. Hindi, nagluluto na siya sa'yo para ket mo doon, may gulay ka na. Wag muna. Namamalingkay yan. Sa umaga, tutulog ako. Pagising ko, nakaluto na yan. Lahat ng paborito ko, binibili. Tapos, mamimintas pa ako. Oo, yan. Next time, mag-thank you ka muna. Thank you talaga. Ganyan Bago din ka ginawa na kay mamintas. Daddy eh. Pero talagang, nakita ko yung batang yan, na lumaki. Pupunta sa saan ba yan? Sa nightclub. Ano sila ang tutor na mag-asawa. Sasabihin sa akin, John, isang $100, hindi bumili na kahit na ano sa sarili niya. In-reserve niya sa akin para pasalubong. So, sobra-sobra yung batang yan. Ito, mamimiss ko. Kailangan ko ng beautician. Natawag yan. Meron ako, ano kailangan mo? Kailangan ng pakulay ng buhok. Pag ganun, lahat ng gagawin. Manicure, pedicure. Saan ka makakita ng anak na ganun? Kami hindi mo na Hanapin ko lahat yun. Makita niya ako. Ulit na yun ako sa bahay. Dapat pala nag-beautician Please ka na lang. lang. Oo nga, wala hanap ni Mami. Bago pa siya namatay. Ang tagal mo nang hindi bumili ng damit. Halika na, mag-shopping ka na. Diba? Siya pa namimili kung anong bibiliin ko bago ng Pasko. Kulang-kulang naman ako na magkano ang binayaran ko. Diyos ko ka naman. Kung anong mamahal, siya mong binili. Akala ko naman, siya nagbayad. Hindi ba? Dapat, ano, dapat ako din. Pero mami, ano, how are you now? No, I mean, Hindi ko alam. yung pa alam. Pero may bago ka ng baby boy. Ayun, no? Hindi. Basta namimiss ko yan. Para ako nawalan sa kamay. Everyone will miss kaya nga we're here. Pero mami, blue baby pala siya. Di mo ba nakita pag umiyak ako, nagmamaroon ako? Siya Hindi nga, ko na siya black baby, black baby. Nagmamaroon ako pag umiyak ako, hindi mo na-appreciate yun? Ano ba naman yun? But tanggap naman namin na Abet was your baby boy, and we do not resent that. Kasi kita rin naman namin the effort and the time that he gives sa iyo. Kaya nga nung time na sabi ko, Bet, kunin mo na si Mami. Kasi pandemic yun eh. Sabi ko, kunin mo na si Mami dito sa akin, dyan na siya sa iyo. Kasi nakikita kita, binibertigo ka, tapos babagawa ka ng hagdan. Delikado. Hirap na hirap ako paano ko sasabihin sa iyo na hindi mo iisipin tinataboy kita, but you know, you understood, and I think it was the best decision we made. Kasi you had to spend the last 5 years with Abed. Diba? So thank you, ma'am. Thank you for being a good mom to everyone. Ma'am. Good story. I mean, for being a nice person, na hindi ka madamot eh. Actually, sa dami na inampun mo sa bahay, hindi ko na mailin. Meron si Sita, meron si Neddy, meron si Nemi, they were all in. Manang Liza was there, Jojo was there, and for a brief time, Ricky was there. Ang dami talaga namin nakasama sa bahay, all because she was that kind of person. And yun yung namana ni Abed. Yun yung namana ni Abed. So, but
no, as a family, buti na lang sinabi mo will do this, no? We won't be able to say this about Abed. So let me ask Joanne. Bukas na. Okay na? Yung iba yung mga Iba kasi yung bukas eh. I mean, this is family. This is family. Bukas is about, if it's okay with you. Ice, would you like to speak first? Ayaw niyo yung pang family lang. Ang dami ko nang iyak. Pang family ano lang. Bukas mo sasalita ka ulit. Not the norm. Hindi mo, Not hindi the mo kaya formal. sabihin bukas, sabihin mo lang ngayon. Beats! Beats! Ito po si, sa hindi makakala, ito po si Jan. Siya po yung panganay sa unang asawa. Ay, hindi. Sama ko na yung wife ko. Oh, hindi. The following. Hindi. Following you pala. Si wife ko nga pala, si Queenie. Ayun. Ayun. Hi guys. Ay, magandang gabi. So, ang dami nila sinabi ngayon. At isipin mo, si Dad, para masabing mabait siyang kapatid, mabait siyang anak, sabi pa nung mga nakarang araw, mabait siyang professor, mabait siyang colleague. Isipin mo lahat ng mga tao na yun, kayang magsabing mabait siya. Pero naging mabait na tatay pa rin siya. Like, kasi yung iba, I mean, hindi ko naman sinasabi, wala akong pinupoint na tao. Pero yung para kayanin mong maging mabait sa lahat ng tao, kailangan mo mag-sacrifice. Like, kung mabait kang pamilya, mabait kang family man, hindi ka maayos na colleague, hindi ka maayos na... Basta hindi ka maayos sa ibang tao kasi mahirap ipagsabay yun. Pero hindi niya naparamdam sa akin na busy siya sa ibang mga tao, nagpi-please siya ng ibang tao. Naging mabuting father si Dad. Matatanda ako nung baby. Ay, hindi mo baby, mga bata ako. Lagi niya ako isasama sa clinic na sa Pilar. Favorite na favorite ko sa mama doon. Hindi ko alam bakit. Pero, liit lang naman doon. Hindi naman ako nakakalaro doon kasi sikip-sikip. Pero gusto ko sa mama doon. Just one time, ito hindi ko alam ba't tumatak sa memory ko. Commit lang naman siya hindi kasi dyan lang naman sa Pilar. At Amit at si Mami yung may dala ng car. Commit siya from bahay pa nila Lola. Malayo na siya, pasakay na siya ng tricycle, nandun siya sa CRM Avenue na. Lumabas ako ng bahay. Dad, sama ako. Lumabas siya ng tricycle. Sinunod niya ako sa bahay. Sinama pa rin niya ako sa clinic. Kahit sa clinic lang yun. Tumatak sa akin yun. Kahit yun. Batang-bata pa ako dun, pero di ba, nahirap naman makaalala ng mga memories ng bata, pero tumatak sa akin yun. Dad, sama ako. Gusto ko sumama sa clinic. Sino ba siya? Tapos kala nila gusto ko mag-dentistry, sama ko ba sa kanila? Hindi ako nag-dentistry. Kahit sa Star Mall, sa Metropolis pa dati. Yung business side kasi nung clinic building. Sabi, Dad, sama ako sa Metropolis, Metro pa yung tawag. Sama lang ako. Eh kasi nag-ride all you can kasi. Ayun ba? Wala ko makain na sa... May kasi may ano doon, may theme park. May mga team park. Kahit hindi naman kami ganun ka well off before nag-start pa sila. Sige, sama ka na. Mag-ride all you can ka dito sa rides doon sa Star Mall before. Sama niya ako. Hindi niya ako parang, dito na ako na, sige, next time na lang, bukas na lang. Sama ka lang, bro. Tumatak talaga sa akin yun yung hinabol niya. Bumalik siya, bumaba siya ng tricycle para sunduin ako sa bahay. Tapos, si Dad, yun, tama rin sila, never nilang narinig magalit si Dad. Like, siguro pag puno-puno na lang, yung sinadya ko na siyang pikunin, doon na lang talaga sisigaw si Dad. Pero, yung kahit may pagkakamali ka, hindi niya ipaparamdam sa'yo na
anak, bakit mo ginawa yun? Papaluin ka or what? Siguro kasama yung palo, kasama yung sa discipline, pero hindi niya yun ibabaon sa'yo na ang laki ng kasalanan mo. Kaya nga siya nag-officer sa school eh, consistent siyang president sa PTA ng school ko doon kasi pasaway akong bata. Kaya pala. Malalaman niya na lang sa mga co-parents niya. Oh, Ben, paano mo natulungan yung anak mo sa ganitong mga project? Ha? Anong project? Hindi ko alam yun. Mamaya pag-uwi. Kaya magagalitan na ako. Ba't di mo sinabi sa akin may kailangan ganitong mga project? Tapos June na kinabukasan kasi nga, laging hindi ako nagsasabi, hindi ako nag-take notes. So, walang project? Hindi. Gabi yun, the night before, magpupuyat yun si Dad. Gagawin Yung project ko. Pero katulong ako minsan. Pero syempre, baas sa kid, may bedtime tayo, natutulog ako kagad. Si Dad hindi matutulog yun. Consistent siya from grade school to high school. Na hindi rin ako nag-notes talaga, hindi ako nagsasabi sa kanila na may mga ganun akong project. Nagpupuyat siya. Tinatapos niya ang natanda kong last project na tinulungan niya ako. Parang kailangan ko mag-shoot ng video na parang mag-speech ako, ganyan. Last minute, gumawa kami ng script. Siya yung naging videographer ko, siya rin yung naging editor ng video kahit wala naman kaming knowledge sa pag-i-edit. No? Na-edit niya, nagawa naman namin yung mga video. Grabe yung tiyaga ni Dad doon. Pero hindi niya ako pinagalitan. Hindi yung parang sinigawan mo na niya ako. Sabi niya, sige anak, kaya natin to, gawin natin to ngayong gabi. Di makakatulong si mami mo kasi nakafocus siya. Kaya instead muna, tapos maaga pa ipasok ni mom. Si Dad flexible kasi on time day, yung business niya. Pero isipin mo yun, consistent na ako doon from grade school to high school. Hindi ako pinapagalitan na parang, anak, tamad mo naman, bakit ang ano mo naman, ang irresponsible mo na hindi ka nag-take notes mo. Parang iniisip niya, baka may pagkukulang sa akin, bakit ganyan ako. So sige, tulungan kita anak. Shoot tayo ng video ko kahit nakakailang take na kami, kahit 1 AM na nun. Hindi siya yung, anak, ano ba, bilisan mo na. Hindi, wala mo lang ganun. Anak, chill ka lang. Eto, sige, gawa tayo ng Manila paper or sa pwedeng sulatan na script mo para hindi ka nakabahan. Kasi ang hirap mag-memorize eh. Dahil ano na yun, natataranta na kami, magde-deadline na. Yun, naggawa ng paraan si Dan. Tapos hindi siya natulog kasi kailangan niya i-edit. Wala naman kami up doon. Kung hindi ko alam kung paano niya ginawa. Basta kinabukasan, meron na, nasa CD na. Papasa ko na lang sa prof ko, yun. Ay, sa teacher, hindi ba prof? Eh dahil siguro officer siya, kung di ko alam kung maganda yung quality, di ko na pinanood. Eh, naka 100 pa rin naman ang grade ko. Awan ng Diyos. Bait ni Daddy. Salamat ka, carbonate ka na. Kilala lahat ng teacher sa San Tapos going back nga doon sa sinabi ko na para masabi pa ng maraming tao na si Dad ay mabuting tao sa kanila. Kahit ako hindi ko kaya yun eh. Ngayon na minsan sinasabi sa akin ni Queenie na sometimes you have to prioritize your family talaga kasi family muna first. Di ko alam kung paano kinaya ni Dad. Gusto ko i-try na mag-please ng maraming tao pero hindi ko kaya. Talagang kaya ko minsan. Gusto ko i-please yung colleagues ko, i-please yung friends ko, i-please yung mga classmates ko and all. Pero may nasa-sacrifice ako. Napapabaya ko yung unahin ko yung family ko. Mapapabayaan ko talaga yung ibang tao. Pero si Dad, hindi ko alam paano mo ginawa yun, Dad. Na marami nagmahal sa'yo. Tapos mabuti ka pa rin tatay. Hindi mo kami pinabayaan. So, nalaman ko kayo yung story mo kay Ninang Bell, yung business partner niya, the classmate niya before. Ang dami pa na din ang business. Ngayon ko lang na-realize dati, ang dami din ang clinics doon na nagsara. Dahil nag-focus siya sa amin daw, sa mga anak niya. Siguro, ang hirap naman talaga mag-balance.
ng mga ganun bagay. Pero nag-coordinate yun. Tapos nung nagkaanak pa kami, sobrang saya niya. Sorry. Sobrang saya niya nung kasi naabutan pa niya yung anak namin. Na supposedly scheduled na siya mag-operation before papanganak si Kyla. Mapanganak si Kyla. Sorry. Tuwa-tuwa. Parang somehow, nalungkot siya na delay yung operation pero parang blessing in disguise na na-delay yung operation niya para makabutan niya si Kyla. Ang core memory ni Kyla siguro sa kanya, nakikwento ko na yun sa inyo lagi. Kasi napaka-funny talaga ng memory na yun. So tuwing iaabot namin si Kyla sa kanya, consistent yun, daily, walang vintage, tataihan siya ni Kyla. Tapos lalagpas yung tae. Sa kanya lang naman, ko bakit sa kanya lumalagpas yung tae. Siguro kasi ayaw niya mabitawan si Kyla. So mahigpit kahawak niya dahil mahina na siya. Pero ginawa na lang natin, nakakatawa yung memory na yun kasi masaya siya eh. Hindi siya yung, ay yan ba yan? Tumahin. Gusto niya pa. Gustong-gusto niya. Ayaw pa niyang iabot si Kyla pabalik sa amin. Sige, ako magpapalit ng diaper. Malis kayo. Sabi. Ako magbabatay ng bata kahit hinang-hina na siya. So, yung mga past few months namin ni Dad, kaya parang inisip ko, hindi na lang morning ang gagawin ko sa kanya na accept ko na lang whatever outcome. Kasi parang feeling ko si Dad, masaya naman siya. Wala naman siya masyadong nilook forward. Alam niya, si sister ko si Ice, alam niya she's in good hands sa amin ni Ma'am, sa akin. Alam niya magiging masaya si Ice, meron siyang pamangkin ngayon. Hindi na siya yung parang anxious pa what will happen after the operation. Sabi niya, let's just try. Pa-opera na lang tayo. Ibigay ni Lord, okay, go. If not, feeling ko he's already happy before pa ma-opera. Kasi ayun, nakita niya na anak niya kinasal. Sorry, I mean, at least may isa na siyang anak na kinasal. After na lang siguro ikaw, not yet. After mo na lang pag nagkatrabaho ka na. Hindi pa pinayagan. Oo. Tapos nabuta pa niya apo niya. Parang lahat ng lahat ng listahan sa checklist niya, na-tick na, yung parang at least yung minimum requirement ng mga nasa listahan na yun, na-tick na. Nakapag-travel na siya around the world. Galing na yung Canada. Sipin mo, ako never pa, lahat, siguro tayo dito, meron naman nakarating sa western side of the world. Nakarating na yun ng Canada sila. And many more countries. Ayun. Minsan si Mami, si secret niya minsan yung mga travel nila kasi alam niya yung mga kami. Pero si Dad, parang ilalighten niya yung mood bakit sila nag-travel ni Mami. Kasi syempre, mahal lang yung travel eh. Minsan sila dalawa lang talaga, banding na lang nila eh. Yung bait si Dad eh. And yun, yung mga last moments niya na gusto niya reunion lagi tayo. At dahil ang gusto niya gawin is laro ng in between. Kahit talo siya, kahit inuutangan siya. Hindi siya sa game eh. Hindi yung game yung habol niya. Yung habol niya yung quality time, makipaglaro sa family. Hindi naman yung sugal, hindi naman niya habol manalo. Talo siya lagi. Pero, anak, tabihan mo kung laro tayo with the family. Maglaro kayo. Oh, Josh, ito po muna. Magulang talaga sa Diyos, kahit may pera yan. Tapos sa pinaka-ano yan ni Dad is,
Of course, hindi naman ako perfect son, pero gusto kong, sabi rin mo Diyos, gusto kong kahit ma-emulate man lang yung minimum lang yung kabutihan ni Dad. Naging mabuti siya asawa. Gusto ko rin yung magawa sa asawa ko sa maging mabuti. At syempre, maging mabuti yung tatay sa anak ko, sa anak namin. Hindi kayo mapapantayan kahit yung malapit mo lang eh. Dad, thank you. Thank you, good model ka sa amin. Ikaw yung nilook up ko talaga. Hindi lang sa sports. Hindi ba sporty si Dad, pero sa lahat ng bagay. Siya yung inspiration ko sa mga ginagawa ko ngayon. I love you, Dad. Pag-pray mo lang kami lagi kay Papa Jesus din sa amin. And sana yung mga susunod na araw, kung gawin kang guardian angel ni Lord, look after us and our baby, of course. Ikaw, yun yung lagi ko tatandaan na lang, yung core memory ko ni Kyla. Ikaw yung kanya toilet bowl. I love you, Dad. Alam nyo, hindi siya sporty actually. But ako, ang saya-saya namin. Kasi we can have our first 5 in basketball. Kuya, kwento mo yun sa basketball. Oo, we can have our first 5 in basketball. Kasi pipicture pa kami yan. Puro carbonel. No? So, siya lang hindi maglalaro. We will all play. Di ba? So habang naglalaro kami, yung referee, pagpalpak yan, yun ang role niya. Susugurin niya yung referee, tatawain niya. Yun ang role niya sa amin. Alalawin niya. No, talaga, sabi ko, uy, si kuya mo, sumusugod. Kuya, kasi, susugod ka, hika-hika ka siya, susugod ka to sa referee. Pero ganun talaga siya eh. He cannot play, but he was too involved with us. Na talagang, sobra yung emotion niya pagka na-feeling niya nadadaya kami. Kaya, that's Abed. You know, we've been telling stories about Abed. Maiksi yung 54. But for us all, we know where Abed is. We know where Abed is. I know, because I was with him when he accepted God. High school pa lang kami, we were already there. But for everyone, our life here on earth is the shortest part of our life. Dadaanan talaga tayo rito eh. The most important part of our life is when we cross going to enjoy our eternal life. So 54, oh, makes it. But if you make it count when you're here, it's like living the life na para ka naging 80, 90. So Abed lived a life na hindi madamot. He lived a life and he ran the race that was given to him and he completed it. So that's how I want to look at Abed. Is his size going to talk? Nakabanta ko. No? Pwede may friend kami, Dr. Turing. Doc, you want to talk? Yeah. Come on. I'm so happy na lang na hearing this. No, sorry sorry. Ano lang, kanina kasi we initiated something na parang, kasi Doc, parang naintindihan nyo rin. Actually may visitors din ako dumating sa likod. Pasok mo kayo. For the last 5 nights, we were just listening to other people saying good things about Abed. And it gave us peace. Kasi that's the other side of Abed that we didn't know. And he wasn't even bragging about it. So sabi ko sa kanila kanina, total family na lang dito, baka naman pwedeng tayo naman na magsalita. No?
pwede naman tayong magsalita. We will not have the chance tomorrow. Ang bilis ng oras bukas. Pag minsan yan, lubog na yan sa lupa, wala na tayong masasabi ba? This is our chance. So sa mga nakarating pong visitors, this is what we're doing right now. Salamat po for coming and sa mga pamangkin, is there someone who wants to talk? Maddie. come with just short. Di ba? Maddie, come on, just short. Tito Abet would always ask you to swim in the swimming pool. Yes. I-invite ka lagi, di ba? Ate Aji, samahan niyo. Samahan niyo lang. Come on. Last ka? Last ka. Wow, save the best for last. Oh, si Queenie, come here, Queenie. Kasi siya po yung paboritong in-law. Sa lahat ng manuubang ay nababulit. Habang nag-gather pa ng thoughts si Maddie and si Ice, ako muna yung magiging filler. No? Ako po yung yung paboritong in-law ni Daddy. Kasi ako lang po yung nag-iisang in-law niya as of now. Yes, si Ice. Ayan. Naririnig ko simula kahapon, simula nung unang araw ng week ni Daddy, about his selflessness, about his love, about his generosity. Totoo po yun. Kasi ako po, hindi po ako kasing tagal nakilala ng marami sa inyo. Syempre, lately lang po ako kasi nagkakilala lang kami ni John in 2021. 2017 pa. Hindi, nagkakilala tayo nun, pero naging tayo medyo later. Oo. Tapos, hindi pa kami kasal ni John, but Daddy already welcomed me in the family. Naalala ko nun, I was struggling with my career kasi I wanted to switch from teaching to something else. Kasi nakakapagod magturo. I'm a teacher po kasi. And in-approach ako agad ni Daddy, oy, open dito, maybe gusto mong itry. And then yung after offer nun, yung nagulat ako, sabi niya, dito ka na lang sa bahay tumira. Yun, sobrang parang, hala, Daddy, ganun ka open si Daddy na to accept me. Siyempre, as ampon muna. Na-ampon ako sa bahay na nila Daddy. And, ilang years din ako nakatira kay na Daddy. Ang nakita ko sa kanya, kasi ito, konti lang yung nakakaalam nito kasi sa loob na to ng bahay. Mami, okay lang ba? I-reveal ko na. No. Si Daddy, nakita ko, nung nag-usap nga kami ni John, kahapon, narinig nga namin yung business partner ni Daddy na booming yung clinic nila before magkaanak. Maraming clinic, maraming patients, and then John came, he had to step back to focus on the family. And nakita ko kung paano totoo yun sa loob ng bahay. Si Daddy, pagod na pagod yan pag-uwi. Tapos, si Ice may assignment. Si Ice may assignment. Kahit pagod siya galing sa clinic, uupo yan sa mesa, bubukas ng laptop. Totoo yun, walang sasabihin, hindi siya magagalit. Tatanong niya lang, anong gagawin? Let's do this together. Tapos, upo kami niyan sa mesa, pag-usapan namin paano gagawin. Tapos, ganun din kay Mami. Si Daddy kasi ang pahinga lang niyan, Sunday. No, buong linggo, Saturday hanggang Saturday to Saturday, talagang pagod siya, araw-araw siyang nasa clinic. And gabi na rin siya nakaka-uwi. Kahit na ganun yung situation ni Daddy, si Mami pag dumating, pag may kailangan, hindi siya nagsasabing pagod siya, hindi siya nagsasabing may sarili siyang pangangailangan. Ang lagi niyang tanong, ang lagi niyang gagawin is kung ano yung kailangan ng family member without thinking kung ano yung kung ano yung kailangan niya para sa sarili niya. And nag-extend din yun sa akin. Kaya sobrang na-appreciate ko si Daddy. Nakita ko sa kanya kung gaano ka-important yung family time. Lalo na pag dinner. Pag dinner yan, pag laay sa kuya. Kasi nung mga malapit na kasing sa araw na to, lagi na kami yung magkakasama sa bahay kasi nag-leave ako ng 3 months. So, hindi papayag yan si Daddy na kakain sila nang hindi kami kompleto. Lagi kami roll call. So, nakatokin si Ice. Tayo si Queenie, katokin si Queenie. Pero katokin niya, lahat ng pwedeng katokin yan. Kung pwede yung kapitbahay. Para makompleto kami sa table, para marami kami magkakasama kumain, tatawagin yan. Tapos kahit na, ang tagal-tagal niya nang kumain, pag wala pa si Ice,
hindi matatapos yung kain niya. Kahit 2 oras siya dun sa mesa, okay lang. Kasi si Ice, minsan tanghali na siya nagigising, minsan pagod din. Siyempre, lagi siyang kasama kay Daddy. Si Daddy kasi very outgoing eh. Ang daming party. Kaya natapos yung party niya. Pero kahit ang dami niyang party, pag uwi niya sa bahay, talagang he made sure that we will have time together. Na makakaupo kami sa mesa, na makakapag-usap kami, makakakain kami. Minsan, pagod na kaming lahat kasi si Jan at si Mami, malayo yung biyahe, late yung tapos ng trabaho. So, pagod na sila. So, minsan mauna na kaming magkwentuhan. Pero kahit na gabing-gabi na, tapos na kaming kumain, upo kami doon, maghihintay kami hanggang sa dumating sila. Ganon ka family man si Daddy. And na-appreciate ko sa kanya na nakita niyang kailangan siya sa bahay, kahit na booming yung career niya, nag-step back siya. Just to make sure that the house is okay, na yung foundation ng bahay hindi masisira kasi nandun siya to hold it all together. Napakalaking sakripisyo, napaka-selfless, totoo po yun hanggang sa bahay. Kay Lola, ganun din siya. Si Daddy, lagi niyang tinatanong si Lola kung kumain na ba. Diba? Tayo lagi yung magkakasama sa bahay, pagtanghali. Kasi kami na lang po yung minsan nandun dahil sobrang busy nga po with careers. Kaya nakita ko si Daddy na sobrang selfless niya, totoo po yun. Hindi lang sa mga kaibigan, hindi lang sa mga kapatid, kundi sa pamilya niya talaga. Never siyang nagreklamo, whatever we needed from him, whatever we asked from him, lagi niyang binibigay yun kahit na siya mismo, meron siyang sariling pangangailangan. And yun, totoo yun, yung sinabi ni John kanina tungkol sa all-in. Isa yun sa mga, hindi ko makakalimutang memories with Daddy kasi si Daddy hindi naman siya nagsusugal. hindi niya trip yung magsugal, pero lagi-lagi yung mag-aaya ng all-in kasi nakikita niya kompleto yung pamilya. Ganun siya, kompleto yung pamilya, masaya, nagtatawanan. So kahit na yung isa si Kuya Josh, walang barya, kami walang barya, para makasali kami, ibibigay niya yung kanya. Para masaya. Or kaya siya na yung magbibigay ng malaking, i-all-in niya kahit minsan maliit lang yung chance, no? Para lang may thrill, para lang mas masaya. So ganun po si Daddy bilang ama. Sa bahay, napaka-selfless din niya, napaka-mapagmahal, and it gives me comfort na si John, yung asawa ko, ay lumaki sa ganong pamilya, na merong ganong role model, no, na when needed, he can step up, he can step back, no, just to make sure that everything needed is provided. Ganun po kasi talaga si Daddy. So Daddy, thank you kasi na-touch mo yung life ko, na-touch mo yung lives ng lahat ng taong nandito. And it gives me comfort din to know na maraming nasasaktan ngayon kasi you were loved. No, you lived a life where you were loved and you loved. No, and I think that's the most important thing kasi lahat naman tayo dito, we're here temporarily. And knowing that Dad made a huge difference, no, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng taong nandito for the last 5 days. Grabe po yung mga bisita dito, araw-araw, punong-puno siya talaga. So, ganun po ka-mahal ng tao si Daddy. Lola, huwag kang malulungkot. Ice, huwag kang malulungkot, Daddy, Mami. Kasi si Daddy, lagi natin siyang kasama, lalong-lalo na sa inyo, John and Ice, kasi yung legacy niya, kayo yung magtutuloy nun. And luckily, nung pinanganak ko si Kyla, kamukha niya rin. No, kamukha kasi ni John, so kamukha niya rin. So what are the odds, diba, na yung operation niya, supposedly, 2 years ago pa, pero laging napopostpone. Sabi nung doktor, kung pwede ko lang po i-share, nung unang-una naming nalaman yung sakit niya, binigyan siya ng tanning. Sabi nung doktor, you will only live for a few months. And then it extended to 1 year. Tapos kinasal na kami ni Jan. And extended for another year na nagkaanak pa kami ni Jan. So parang God is so good to him. It's so good to all of us na binigyan niya tayo ng more time with Daddy. No, and Daddy was given the opportunity as well to see his children
live a good life, no? And marami pang chapters ang mangyayari sa buhay namin mga anak niya, but I'm very sure na He will always look after us, lalong-lalo na He is already with God. So again, Daddy, thank you so much po for all the goodness that you shared to me at pinamana mo rin sa iyong mga anak. Bye-bye, Daddy. Thank you, Queenie. But we have to wake up tomorrow at 5:30. Time is not on our side. Ice, this is your chance. Come on. Ha? Bukas na lang? You guys okay? Manny, you wanna talk? You only have like 5 minutes left. You're the last. Maddie. Sige, lang. So, what I'm gonna say is, diba, I haven't really been spending quality time with you now. I just want to say he was my role model, because hearing all of you guys talk, he was really nice and sweet, and he never got. I gave him all these nothing, and he was really nice to me, and I'm gonna miss him, like, when, just the little moments whenever he hugs me on Christmas. Next Christmas, I'm not gonna feel him hug me anymore. That's what I do to everybody else. I was just gonna feel different without him. So, thank you for being in my life, even if I haven't really been spending time together. Thank you. Sige. As I said, kanina, nung sinimulan natin, di ba, this is what we do as a family. We stay together. He brought us together again, di ba? So, there's a reason bakit na-extend siya. 2 years. Yeah. There's a reason why hindi natuloy nung September yung ano niya, yung operation niya. And all of this is because God has things in control. Amen. All of this is because God knows better in terms of how things will happen. And it applies to everyone, to all of us. We may think we're in control, but it's actually God who's in control. So whatever we're going through, whatever the things we're facing right now, we just all have to remember that there is a God we can always hold on to. So as we end this, Kuya Abet, everybody here in this room loves you. Everybody here in this room appreciates you. And kung ano yung iniwan mo, kitang-kita na namin, we took for granted. The family will stay together. In fact, we have a pickleball session coming up in the family. So we know how you wanted this, and that's where we're going. And we just want to thank God for being with the family, for always being with the family. Mommy is going to be 87, and that's how we see God manifesting in our family's life. Diba? 87, nag-stroke ka pa, tapos wala man na-apektuhan sa'yo. Sumasayaw ka pa ng Opalite. Ano ba naman yan? Kulay lang ang buko ng iba. Oo. Meron ka bang nanay na 87 na blondie? Lalo. So, is it okay if we just pray? Lord, salamat po. Thank you for the Carbonell, the C family.
Thank you for blessing us with a brother, with the husband, with the father, with the tito, like Abed. And he's going to be definitely part of what we will be doing from now on. And we just lift up to you the family right now. Si Abed hawak mo na eh. Kami nandito pa. Dadaan pa kami sa problema ng gasolina. But you are here holding on to us. You are here. And we know, Father God, that in whatever we will face, you got our back. You got our backs, and we can always depend on you. And right now, as we agree, I speak healing, I speak good health, I speak blessing upon everyone here. And I pray, Lord, that this relationship that we have, it's always you who's going to be at the center of it. So we thank you, and just give praise, give honor to you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Pero mga sa akin,